Eto na, sugo ng China. Umiiyak na? Aba, ang galing naman talaga. Biruin nyo mga kababayan ko, nagharap si Commodore J. Tariela at itong si Congressman Rodante Marcoleta sa TRICOM hearing. Ano nga ba ang naganap doon mga kababayan ko? At isa dito sa napag-usapan ay patungkol sa West Philippine Sea. Noong napag-usapan ang West Philippine Sea mga kababayan, ay tila po ba kumabig at kumambyo etong si Marcoleta nung unti-unting nabanatan at nabasag ni Commodore J. Tariela. At tila po ba mga kababayan ay hindi po mawari nitong kongresistang tumatakbo sa pagkasenador under ng Team Suka ay tila po ba nagugulumihanan sa mga tirada ni Commodore J. Tariela. Makailang beses po mga kababayan na siya po ay sinagot at hindi po siya po ay sinagot ng may laman ng ni Commodore J. Tariela at talaga nga naman po tumagos sa puso at isipan nito ni Senator aspirant na si Marcoleta. Eto, panoorin natin ang video na to mga kababayan ko at himayin natin ang kanyang mga sinabi. Eto. So, gusto kong pasimulan po yung public discourse nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea. Ang ibig ko pong sabihin, if we involve the international community. Eto mga kababayan, putulin ko lang para maganda-ganda po yung usapan natin. Ang sabi po ni Marcoleta, there is no such thing in West Philippine Sea. Mga kababayan ko, pinoint blank niya dito na walang West Philippine Sea, mga kababayan ko. So ano nga ba ito? Lumabas sa social media na baka haka-haka lang ito. Sabi ni Marcoleta, haka-haka lang itong West Philippine Sea at wala talaga nito, mga kababayan ko. Pero nagpaliwanag dito si senatorial aspirant ng, alam nyo na, ng China na si Marcoleta, yung kanyang side. Pakinggan natin mga kababayan. Klaruin natin, kinaklaro ni Marcoleta. Bigyan natin ng boses para magkaintindihan. So, gusto kong pasimulan po yung public discourse nung sinabi kong there is no such thing as West Philippine Sea. Ang ibig ko pong sabihin, if we involve the international community, hindi po nila makita sa mapa yung West Philippine Sea. Oo. Ama ka doon. Kung susumamuhin natin at pag-uusapan natin ang tungkol sa West Philippine Sea, tama ka naman doon, Mr. Marcoleta. Hindi ka pa naman senador, kaya tatawagin kitang Mr. Marcoleta. In terms of international, wala pa talaga at hindi pa natin na ipatatala kasi nilalaban pa natin yung ating claim, mga kababayan. Pero kung panoorin nyo mabuti kung paano niya i-deliver itong salita na to kay Commodore J. Tariela. Hanggang hindi po kasi natin may patatala ito sa pantaibigang patalaan ng mga dagat. Magtatala po yung mga bansang nasa Europa halimbawa. I-google nila o gamitin pa nila yung mga plataformang ginagamit po, YouTube, Facebook. Hindi po nila makikita sapagkat anyone that googles a particular area of our world, nakasulat lang po doon ay South China Sea. Correct. There, nakasulat talaga doon, even sa Google, is South China Sea. Wala pong sinabing West Philippine Sea, mga kababayan. Hindi po naman nangangahulugan na pag sinabi natin South China Sea, pag-aari ng China yun. In the same manner, Mr. Chair, yung Indian Ocean, hindi po pag-aari ng India yun. Correct. Yung Gulf of Mexico, Mr. Chair, hindi rin pag-aari ng Mexico. Tama ka doon. Ang ibig sabihin, gusto po natin iklaro lahat. Sapagkat ayaw nating payagan na magkakaroon ng misconception, miscommunication. Ang West Philippine Sea tayo po ang kumilalan. Tayo lang po. Kung tayo lang naman po dito, wala na po tayong kasama ibang bansa. Okay na po sana yun. Hindi, ganito yan. Ganito yan. Makikita nyo dito mga kababayan ko kung paano niya nilulusot yung sarili niya. No, first of all, hindi ko kinikriticize dito si Mr. Marcoleta. No, hindi ko siya kinikriticize ha. Bagkos nilalagyan, ibigyan ko ng komento yung sinabi niya. Pakinggan niyo mabuti, mahuhuli siya dito. Hindi po pwede yung gano'n. Sapagat lalo na ngayon, pinag-uusapan nga po yung panig ng mundo na yan. Ayaw nating masabi man lang ng ibang bansa. Ano yung pinagkakaguluhan dito? Bakit hindi namin makita yung West Philippines? Kasi hindi nga po nakatala. Ang
talaan po, Mr. Chair, yung tinatawag ng International Hydrographic Organization. Ito yan. Okay, sige, sagutin natin. Number 1, paano natin maipapatala yung claimant natin na EEC kung hindi natin uumpisahan sa bansa natin? Kasi, sa totoo lang, kayang-kaya kong basagin si Marcoleta dito. Kasi masyado siyang gusto ko sanang tanungin, asan ba ang loyalty mo? Nasa Pilipinas o nasa China? Kasi kung ipupush mo na, itong West Philippines Sea na to, hindi ito sa atin at gawa katang isip lang natin to. Mali yun, mga kababayan ko. Kaya nga tayo inaabuso ng China, it's because, mga kababayan, kasi wala tayong claim. So ngayon, kine-claim natin siya under by the Exclusive Economic Zone o EEZ. Di ba, mga kababayan ko? Kung ang China nga, mga kababayan ko, hindi nire-respeto yung ating EEZ. At isa pa, alam mo kung bakit kiniklaim ng China na yung West Philippine Sea, yung South China Sea, sa kanila, mga kababayan ko, ay yung South China Sea na sinasabi nila, kaya kiniklaim nila yan kasi dun sa kanila pinangalan. Ano magagawa natin? Ganun kabobobo umintindi yung mga inchik. Mga kababayan ko. Bakit sila may claimant na ganun? Malakas ang loob nila because in-establish nila sa kanilang bansa na etong South China Sea ay sa atin, mga kababayan. Ganun katindi ang utak ng China, mga kapatid. Kaya ngayon, nambubuli sila. Diba? Kasi nasabi ni Marcoleta dito, nasasabi mo, hindi ka pro-China, yung ipaglalaban mo tong West Philippine Sea by until the last drop of your blood. Kalokohan yun. Hindi ako maniwala. Dito pa lang, hindi mo nga maipaglaban yung soberenya natin. Tapos sasabihin mo pa in front of many Filipino na, paglalaban natin ng West Philippine Sea until sa huling patak ng aking dugo. Ha? Kwento mo sa pagong. Diba? Tingnan nyo, ha? Po yung isang komodor, tinawag po niya ako na traitor. Oo, tatawagin ka talagang traitor kung talagang tinawag ka. Nang hindi po niya tinignan yung konteksto ng pinag-uusapan, bakit po hindi nyo ipaliwanag sa buong mundo na pinatatala na natin yung West Philippine Sea pero hindi natin maitatala. Matagal na pong panahon na pilit natin ipatala. Hindi pa po na ipatatala. Kaya sa ngayon, hindi po nire-recognize. Tanong ko dito, bakit hindi nire-recognize? Diba? Bakit hindi nire-recognize? Although panalo tayo sa international criminal sa The Hague. Nanalo tayo sa kaso na yan. Nanalo yung claim natin dyan. Because that is a part of Philippines, mga kababayan ko. Parte yan ng Pilipinas. Nanalo tayo. Bakit hindi sabihin ni Marcoleta dito na tayo ang kinakatigan ng international community? Tayo ang kinakatigan ng iba't ibang bansa at kumikilala sa ating claim dyan sa West Philippine Sea. Bakit hindi sabihin ni Rodante Marcoleta na itong West Philippine Sea kami ang nanalo at hindi ang China? Ang gusto niya i-prove dito, linisin yung pangalan niya kasi na hindi niya, kasi gusto niya talagang linisin yung pangalan niya kasi sinabihan siyang traidor ni Commodore J. Tariela. Bakit ka sasabihan na traidor? Diba? Kaya kasi sinabihan na traidor sa pananaw mo, Marcoleta, dahil yung sinabi mo, there is no such thing in West Philippine Sea. Anong ibig sabihin nun? Katang-isip lang ang West Philippine Sea? Alam mo, sa totoo lang, kahit ilusot-lusot mo pa sarili mo dito, hindi ka makakalusot sa mga sinabi mo. Paano, mga kapatid? Politics daw, politika. Political tactics daw. Anak ka ng teteng, mga kababayan ko. Diba? Ikaw ang gumawa kung bakit bumagsak ang rating mo. Hindi ang taong bayan. Sa tingin mo, nanliligaw ka ng boto? Kukuha ka ng boto, sasabihin mo ang West Philippine Sea, ang West Philippine Sea, there is no such thing on West Philippine Sea? Ano yun? Natural, mauumay sa'yo ang tao, sa tingin mo, iboboto ka nun? Hindi. Bakit? Kasi ultimo magbubute, ultimo magbabasura, ultimo kahit na pinakamababang uri ng tao,
ipinaglalaban ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Why I'm standing here at nagsasalita ako dito sa mga sinabi nito ni Congressman Marcoleta. The reason why? Hindi man ako apektado dito. Malayo sa akin ang dagat. Pero nakita ko, naramdaman ko, nasaksihan ko ang pag-iyak ng mga kababayan natin na ginigipit at hinaharang ng mga Coast Guard ng China. Nasa Bataan ako nung mga nakaraan. Nakita ko kung papaano lumuha ang mga fisher folks natin nang dahil sa panggigipit ng China at natatakot yung ating mga mangingisda na wala na silang mapupuntahan teritoryo dahil kinukuha na ng ibang lahi. Tapos sasabihin mo, West Philippine, there is no West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yun. Diba? Yun ang sinasabi niya, gawa-gawa lang natin yun. How about the fisher folks? How about the Filipino na umaasa at may mga pinag-aaral umaasa sa pangingisda upang maipangtustos sa kanilang mga pangangailangan? Sige nga, yun ang tinatanong ko dito. Alam mo, magpasalamat ka, Congressman Marcoleta, wala ako sa TRICOM. Dahil kung nagkataon nagkaharap mo ko at ako si Jay Tariela, pang-ordinaryong Pilipino ang gagamitin ko, hindi yung pang-international words mo. Sa totoo lang, dadaanin kita sa pangmasang usapan para mas maintindihan ng taong bayan kung ano talaga ang problema, kung ano talaga ang kailangan ng tao. Kasi kung susundin mo yung e-thinking mo, nasasabihin mo, ang West Philippine Sea ay tinatawag lang natin na South China Sea yan. Gawa-gawa lang natin ang West Philippine Sea. Paano sinasabi mo na kinakatigan mo ang China sa kanilang claimant? Di ba? Mga kababayan, doon ako nasasaktan sa mga sinasabi niya because nakikita ko yung ating mga mangingisda. Kaya nga ang ending mga kababayan ko, ang ending mga kapatid, nagagalit ang tao, nagagalit ang taong bayan sa gobyerno. Because ganyan ang trato ng mga to nito ni Marcoleta sa China. Tuloy. Tayo lamang po yun. Mr. Chair, yun po sinasabi natin West Philippine Sea. Ito po yung bahagi ng ating exclusive economic zone. Atin po yun, for the record, kinakailangan po malaman ng lahat. Atin po yun kahit Tapos sasabihin mo, atin yun ngayon. Atin po yun, Your Honor, for the record, para malaman po ng tao, atin po yun. Tapos babawiin mo. Sana sinabi mo yan. There is no such thing in West Philippine Sea, atin po yun. Ganun sana. Diba? Ganun sana, para maintindihan ka ng tao. Hindi yung i-explain mo ngayon na there is no such thing in West Philippine Sea, atin po yun, for the record, Your Honor, for the record. Ano, natakot ka? Diba? Tuloy. Anong mangyari, we will fight anybody to the last drop of our blood. O, di ba? We will fight for anybody until for the last drop of our blood. Sige nga. Sige nga. Kung talagang totoo ka, boboto ko to si Marcoleta pag nagawa niya to. Mga kababayan ko. Alam niyo kung ano? Alam niyo kung ano? Patunayan mo nga sa amin kung talaga ang puso ng senador, natakbong senador na to ay for the Filipino people. Sige nga, hinahamong kita. Nahamong kita. Ipaglaban mo nga ang West Philippine Sea. Sige, sabihin na natin South China Sea yan. Sige nga, ipaglaban mo nga ngayon sa harapan ng mga Pilipino na ang soberenya at karapatan natin diyan sa mga kiniklaim ng ibang bansa. Sige nga mga kababayan ko. Sige nga. Kasi pag pinaglaban mo yan, for sure and 100% tatalikuran ng mga Duterte ng China. Sige nga, kung talagang makapilipino ka, kung talagang ikaw ay isang mahal mo ang Pilipinas, ipaglaban mo. Sige nga, papalakpakan kita kapag nagawa mo yan.
Pero hanggat ganyan ang stand mo, kamumuhian kita. Totoo kong tao. Diba? Because we are fighting for our rights. Pucha. Ano na lang ang pinaglaban ng ating mga bayani sa bansang Pilipinas para makamtan natin ang kalayaan sa ibang lahi? Ano na lang ang kinamatay ni Andres Bonifacio at ni Jose Rizal, mga kababayan ko, para maipaglaban ng ating soberenya? Maraming katipunero ang namatay nung panahon ng digmaan ng World War II. World War. Nung panahon na sinakop tayo ng mga Amerikano at ng mga Hapon, na ipinaglaban ng ating soberenya. Tapos sa isang kongresista na tumatakbo under ng partido na may partnership sa China, hindi kaya ipaglaban ng ating soberenya. Buti na lang talaga, hindi mo ako pinatawag sa TRICOM. Kung nagkataon pinatawag mo sa TRICOM, dadaanin kita sa pampubliko na usapan. At yung maiintindihan ng tao. Atin yun. Yun ang ating exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. May pangalan o walang pangalan, wala atin yun. Eh sabi mo, West Philippine Sea. There is no such thing on West Philippine Sea. And now you are telling may pangalan, may pangalan o walang pangalan, atin pa rin yun. Kabig buwelo no? Kabig buwelo, nawalan ng nabawasan ng malaking percentage sa survey. Oh. Isang kumodoro na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, na hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan na pinag-uusapan dito. Pwede po ba tayo gumawa ng kalye? Tayo-tayo lang. Nang hindi natin ipatataas. Tingnan nyo to ha. Pwede daw ba tayong gumawa ng kalye na tayo-tayo lang? Barangay o kaya sa munisipyo. Ito ha. Painggan nyo mabuti to ha. Ito. Mababasag sa akin dito. Tingnan nyo. Oh. Exclusive economic zone. May pangalan o walang pangalan, atin yun. Pero isang kumodoro na masyadong emotional, tinawag niya akong traitor, Mr. Chair, nang hindi po niya naiintindihan ang pinanggalingan na pinag-uusapan dito. Pwede po ba tayo gumawa ng kalye? Tayo-tayo lang. Pwede daw pa tayo gumawa ng kalye na tayo-tayo lang. Hindi natin ipatatala sa barangay o kaya sa munisipyo. Na hindi ba daw natin napatatala sa barangay o sa munisipyo? Pagkat pumunta ron si Honorable Barber sa inyo, sakay ng isang tricycle. Go! At i-wish niya yun. Sa pala ang gumawa lang na doon si Congressman Paduano, sarili na lang. Hindi na makikita yun, maliligaw yung tao. Yun ang ibig ko po sabihin. Maliligaw daw ang tao. Pag hindi daw narinig niyo naman, klarong-klaro ha. Klarong-klaro. Ilagay po natin sa konteksto ng pangmundong pag-uusap ito. Ilagay daw natin sa kontekstong sa pangmundong pangungusap daw ito. Hindi po tayo nag-iisang bansa lang sa daigdig. Yan po yung ibig ko sabihin. Okay. Kung mag-google po, o kung mag-vlog po yung mga ibang mga tao, at ipipilit nila na si Congressman Marcoleta, maka-China pala ito. Sige, set aside natin yan. Kong, paano ko napatunayan ko sa iyo na meron tayong pinanghahawakan na, meron tayong pinanghahawakan na katibayan na naipatala natin yung ating West Philippine Sea. Naipatala natin. Meron po akong katibayan dito. Kaso, ang tanong ko, suportado po ito. Ito pakita ko sa inyo mga kababayan ko. Kasi gusto ko kita ninyo Mga kapatid, di naman po ako bias na tao. Diba? Sige, papakita natin para maganda. Ayan. Papakita natin mga kababayan ko. Para makita ni Kong Marcoleta na na ganado tayo dito. Ito po mga kapatid, gusto niyo pong makita? Ito po. Ayan mga kapatid. So sabi ni Congressman Marcoleta, mga kababayan ko, pwede ba daw tayo masabihin daw na hindi daw natin naipatala, mga kababayan ko? Mga kapatid, pwede ba natin sabihin, mga kababayan ko, pwede ba natin sabihin dito na na hindi natin naipatala, mga kababayan ko? Well, matagal na natin nilalaban. This is a Senate Bill number 2266. From the 18th Congress of the Republic of the Philippines, mga kababayan ko. Senate. 21 of June 2. Ayan, mga kababayan ko.
A928. Introduced by, mga kababayan ko, Senator Francis Tolentino. An act of institutionalizing the mandatory use of the name West Philippine Sea or Kanlurang Dagat ng Pilipinas to refer the maritime areas on the western side of the Philippines. Ano po ito? May karapatan po tayo na gamitin ang salitang West Philippine Sea dito sa jurisdiction sa atin sa Pilipinas. Hindi ko po alam kung saan nakuha ni Congressman Marcoleta yung sinasabi niya. Ano po ba yung sinasabi ni Congressman Marcoleta? Eto ho, mga kababayan ko. Pakinggan nyo ho, ah. Pwede po ba tayo gumawa ng kalye, tayo-tayo lang, nang hindi natin ipatatagal sa barangay o kaya sa munisipyo? Eto, Senado. Pakita natin. Eto, mga kababayan ko. Yan sa'yo, munisipyo. Eto, Senado. Ayan, no? Naipatala natin. Oh. Eto, Senado. Ayan, no? Naipatala natin. Oh. Hindi tayo nagkulang, mga kababayan ko. Sabi ni Congressman Marcoleta, naipatala. Eto, naipatala naman natin. Hindi naman tayo nagkulang. Kasi ang liwanag ng sabi niya, ayan, naulitin ko ulit, ha? Pwede po ba tayo gumawa ng kalye, tayo-tayo lang, nang hindi natin ipatatagal sa barangay o kaya sa munisipyo? Pagkat pumunta ron si diba? Barber sa sakay ng isang tricycle. At iwawish niya yun. Ang tanong ko dito, naipatala ba natin sa Pilipinas? Unang-una, Congressman Marcoleta, kung sinasabi mo there is no such thing on West Philippine Sea o katang-isip lang natin yan, dahil wala talagang West Philippine Sea, tayo lang ang gumawa niyan. Yes, tayo ang gumawa niyan. At kung ang pagbabasihan natin yung sinasabi mo, na naipatala ba natin yan? Naipatala natin yan. At ang maliwanag kong ebidensya, eto. Senado. Mga kababayan. Diba? Senado. Ayan ang Senado na ginawa noon. Klaradong-klarado ng paggamit ng pangalan ng West Philippine Sea. Mga kababayan ko, gusto nyo pa ng ebidensya? Wala namang problema. Sige, tibagin natin to ulit, mga kababayan ko. Para masaya, yan ang gusto nila, mga kababayan ko eh. Diba? Papaita ko pa sa'yo. Papaita ko pa sa inyo para masaya tayo. Gusto nyo bang malaman, mga kababayan ko? Napakarami yan. Ayan ang yan ang yan ang ayoko pag hindi nila alam. 'Di ba? Kumbaga, inaabuso tayo. Kasi akala nila, mga kababayan ko, uubra. Akala nila, gagawa pa sila ng mga kaganyan. Mapakita ko sa inyo, ha. Meron pa dito. Meron pa pakita ko sa inyo. Magugulat kayo dito. Yan yung Senate bill, eh. May Senate bill, eh. Dito yan. Mandito. Meron pa ako nabasa niyan dito eh. Ito. Yan. Ito, maganda to eh. Bago ko ituloy ito ha. Ito. Para makita nyo. Yan. Ito. Ayan o. Sige. Para masaya tayo. Mga kapatid. Papakita ko sa inyo. Teka. Oops, wait lang. Papakita ko. Gusto nyo ba malaman? Ito, kita nyo ba? Kita nyo ba yung highlights? If you searching on Wikipedia, mga kababayan ko, ito, pakita ko sa inyo. Teka. Ayaw maane. Oops, ito. Yan. Nandito ako ngayon. Sinearch ko siya. Alam nyo po, sinearch ko po ito eh. Natuwa po ako sa pagre-research sa pagbabasa dito. Tingnan nyo mabuti ah. Klaradong-klarado to, mga kababayan ko. Nalabasan ko to si Honorable
Somebody's very excited. O ito. Dito ako natuwa. The terms of West Philippine Sea, mga kababayan ko, international, the terms of West Philippine Sea has been used by the international community since at least 1961. Mentioned in the geologies, oceanography papers. It was, however, to use the refer between the western position of the Philippine Sea. Mga kababayan ko, noon pa pala. Ito pa, sabi pa dito, dito ako nagulat mga kababayan ko. As early of 2011, during the administration that the former President Benigno Simeon Aquino, the third, the Philippine national government had begun to refer the waters of the West Philippine Sea archipelago by the same name. The new definition of the name was intent by the purpose of the national mapping system, mga kababayan ko. And according to the Weldon Bello, mga kababayan ko, siya po to. Signify the degree discernment of which the China sovereignty. The claim, however, the entity of the South China Sea. Meron tayong claimant dyan. Pero dito pa ako nagulat, mga kababayan ko. Asa na yon? May panahon na. Wait lang. Meron ditong part na binuksan ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan. Wait. Ito pa. June 11. Napakarami po nito. Ito po, in the House of Representatives, Backbayan Representative Weldon Bello filed a resolution noong June 11. Same ng ginawa nito. Ano pa? Meron pa dito. Napakarami po nito, mga kababayan ko. Napakarami pong wait lang. Napakarami pa po nito. Kung babasahin ko po dito, pati nga po ito, mga kababayan ko. Ito. Para makita nyo po. Wait. Ayan. Para makita nyo lang. Baka crafted pag nakikita nyo eh. Ito pala, malaki pala to. Sabihin na lang natin ganito, mga kababayan ko. Ayan. Sabi pa po dito, mga kababayan ko. Ito pa po. Basahin nyo po. Ito, nakakatuwa po to ha. Nakakatuwa po to. In the Philippine law on the West Philippine Sea seafarers, only the position of the South China Sea, which the Philippine government claims to be a part of our country exclusive economic zone, EEZ, the meaning of the area becomes official through Administrative Order 29 issue by the President Benigno Simeon Aquino, then ito blah 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 ganyan. And then September 5, 2012 also the Presidential Decree 1599, mga kababayan ko, which is issued by the 1978 during the tenure of the President Ferdinand Edralin Marcos, establish the Philippine Exclusive Economic Zone, as well the Republic Act number 9522 in the baseline law, mga kababayan ko, which was enacted into the law on 2009 during the administration of the former President Gloria Macapagal Arroyo, mga kababayan ko, which delineated by the baseline of the Philippine archipelago. Maliwanag to. Kaya nagtataka ako dito kay Marcoleta, saan mo nakuha yung mga pinagsasasabi mo? Diba? Noon pa naman pala natin na ipatalayan, tapos ayaw mo umamin. Takot ka. Diba? Ano yung pinagkakana mo na pinatala natin yan?
Oh, noon pa naman natin pinaglalaban yan eh. Ayaw mo lang imulat ang mata mo, ayaw mo lang ayaw mo lang tignan yung ipinaglalaban ng taong bayan. Eh noon pa pinaglalaban ng taong bayan yung problema diyan sa West Philippine Sea. Even Benigno Simeon Cuangco Aquino, even former president, the late President Ferdinand Edrelin Marcos na gumawa ng EEZ. 'Di ba? Bakit ayaw mo explain 'to? Pinaniniwala mo, ilagay natin sa ganito, ilagay natin sa ganyan, ilagay natin sa... Paano natin maipatatalayan? Sige, sabihin natin, ipatatala natin sa international community yan. Paano natin may ipatatalayan kung panay kontra ka? Diba? Diba mga kababayan ko? Paano natin maipapatalayan sa international community kung talagang gusto mo? Kung panay kontra ka. You know what's the reason kung bakit kiniklaim ng China yan? Yang West Philippine Sea? Because of what? History. Sabi nila, Han Dynasty, sa panahon ng Han Dynasty, sa amin yan. Kaya nga tayo naging walang laban eh. Kasi ang thinking natin, sa kanila talaga yan. Pero gumawa tayo ng sarili nating, baseline. Para sa atin. Para hindi tayo mapasok ng ibang bansa. Well, I challenge Congressman Marcoleta, kung talagang gusto mong, kung ipaglalaban mo ba talaga yan, kung totoo ka talaga, na ipaglalaban mo yan until the last drop of your blood. Sige nga, isulong mo nga yung pagpapatala niyan ngayon. Tumulong ka nga para maipatala natin sa international community yan nang masabi natin legally, di ba, na yan ay West Philippine Sea. Papalakpakan kita kapag ginawa mo yan. Pero until now, mananatili ka pa rin sa akin tuta ng China. Mark my words. Buti na lang hindi talaga tayo nagkaharap sa Kongreso. Dahil hindi kita dadaanin. Hindi kita dadaanin sa usapang pamprofessional na ginagawa nyo. Dadaanin kita sa usapang na maiintindihan ako ng tao. Diba? Kaya pumili tayo ng tamang tao sa Mayo.